Okay, so good morning everybody, brothers and sisters. Our message for this Sunday morning is entitled Ang Kahangalan ng Pagsamba sa Diyos-Diyosan. The folly of idol worship. Folly is foolishness. Pareho lang salitang foolishness. And we will open our scripture sa Romans 1:18 to 25, Roma 1:18 hanggang 25. Okay, I just want to give you a note, brothers and sisters. I will read from a Catholic Bible version. Ito yung Magandang Balita Biblia with Deuterocanon. Ibig sabihin, ito yung version ng Catholic Bible na merong seven apocryphal books. So dito ko po kukunin yung ating pag-aaral para hindi tayo bias sa mga kaibigan natin sa simbahan na yan, para malaman nila na galing din o meron din sa Bible nila itong pinag-uusapan natin. So hindi ito galing sa Protestante na Bible. Galing ito mismo sa Magandang Balita Biblia with Deuterocanon. Andyan yung 7 apocryphal books sa Tobit, Judith, unang Makabeyo, pangalawang Makabeyo, Karunungan ni Solomon, Ecclesiastico at Baruch. So yan yung naidagdag na mga aklat sa Biblia, kaya yung Catholic Bible naging 72 ang books o letters, samantalang sa Protestant Bible 66. Ang kahangalan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, the foolishness or folly of idol worship. Basahin ko po muna ang ating panimula bago tayo manalangin. Roma 1:18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahahayag sa kanila ng Diyos. Verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya wala na silang maidadahilan pa. Verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. So pinalitan daw nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila ang mga larawan ng mga tao na may kamatayan. At sinamba rin nila ang mga ibon, mga hayop na lumalakad at gumagapang. Verse 24, Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan.
Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. To summarize it, ang sabi, yung ginawa ng tao, yun ang sinasamba ng tao, hindi yung gumawa sa tao. Sa halip na yung creator, ang sinasamba ng tao, yung created na ng tao, yun ang ipinalit sa Diyos. So makikita natin doon, mayroon ng doon, may mali doon, may foolishness doon. So, ito na ngayon, nasa point number 2 na tayo. Dito po maririnig natin, mga kapatid, kung gaano kamangmang ang tao na gumagawa ng kanyang mga Diyos-Diyosan na iisa yung pinanggalingan, tapos gagawa rin siya ng kanyang sasambahin. Ito po, sa Tagalog din. Sa magandang balita Biblia with the Deuterocanon, Isaias 44, magmula talatang 9 hanggang 17. Okay, dito po, hihimay-himayin natin yung mga yung mga dapat nating malaman, matutunan sa sa passage na ito. Number 9, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Verse 10, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Verse 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin. Ang Diyos po ang nagsasalita through Prophet Isaiah. Kaya't ang sabi ng Diyos, magsama-sama man sila at ako'y harapin. Sila'y matatakot at mapapahiya rin. Talatang 12, ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ito yung mga, alam niyo yung mga rebulto na gawa sa bakal, pinapanday po yan. No? Ito naman yung pangalawa, karpintero. Sa talatang 13, ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahen. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Verse 14, pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Verse 15, ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay ginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Verse 16, ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy, ay nasasabi niya ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Panghuling talata. Verse 17, ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos
na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kanino niya sinabi yun? Doon sa ginawa niyang rebulto. Nagaling sa yung kapiraso ng kahoy, anong ginawa niya? Ginatong pinang luto, pinang painit ng kanyang katawan. Okay. Anong tawag natin doon? Yan nga po yung kahangalan, yung foolishness, no? Ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa idol maker? Verse 9, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Talatang 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng rebulto para sambahin. Verse 11. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako o ang Diyos ay harapin, sila'y matatakot at mapapahiya. Pray. Ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa idol worshiper? Ito, nauna, idol maker, ito naman idol worshiper. Ano ang masasabi ng Biblia sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Verse 9. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Verse 11. Tandaan ninyo, ang mga sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. So, kita nyo mga kapatid, ngayon pagsamahin natin, ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa idol maker at sa idol worshiper? Yung gumagawa ng idol at yung sumasamba sa idol. Ito, the same din, the same passage din. Isaiah 44. Sa verse 18, 19, 20, ganito ang sinasabi. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Verse 19, hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Verse 20, ang gumagawa nito'y parang kumakain ng abo, ashes. Nakatikim na ba kayo ng abo? Ha? Mapait. Mapait, mapakla. Ano lang, aksidente ako, nakakain po niyan. Nakatikim ako ng konti. Parang yung uling na durog. Diba? Abo yun. Hindi masarap kainin yun. Huwag kayong kakain nun. Diba? Hindi yung pagkain. Ang sabi ng verse 20, awit kapitulo 11 talatang 8, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang naligaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. Totoo yan. Yung nakasanayan na ganito ang ginagawa, mahirap na pong ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Dahil sa sila po ay naligaw ng kanilang maling paniniwala at mahirap na pong ituwid, kaya hindi sila papayag na yung kanilang ginawa na rebulto ay hindi raw Diyos. No? So sa kanila, Diyos yun. Ito, karagdagan mga kapatid, anong masasabi ng Biblia tungkol sa idol maker at idol worshiper? Dagdagan po natin ng awit 11:8. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Ibig sabihin, walang kwenta. Inutip. Yung gumagawa daw po ng rebulto at yung nagtitiwala sa rebulto ay kapareho lang o magkapareho lang sila nung Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Yan, papaliwanag po natin ito. Part 3, the absurd characteristic of idols. Tingnan natin mas malapitan mga kapatid.
i-describe natin, pag-aralan natin yung mga nagawang mga rebulto. At ito'y matatagpuan natin sa Awit 11. Okay, verse 2 hanggang verse 8. Sa version pa rin po ng Catholic Magandang Balita Biblia with Deuterocanon. Verse 2, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika, ang Diyos namin ay nasa langit. Naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Ito naman po yung kabaliktaran. Yung mga naniniwala na ang Diyos ay rebulto o mga imahe. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Verse 5. Totoo nga, at may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita, mga matang pinasadya. Verse 6. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Verse 7. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa, mayroon din, ngunit hindi may hakbang. Wala kang maririnig o naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Saan gawa ang mga idols o Diyos-Diyosan? Ang sabi ng verse 4, yung binasa natin, Awit 11. Ginagawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. So ito yung isa. Yung una kanina ay kahoy. Diba? Yung ginagawa ng karpentero. Ano ang katangian ng idols sa Biblia? Awit 11, 5, 6 hanggang 8. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi rin makapagsalita at hindi rin makakita, mga matang pinasadya. Di rin makarinig ang kanilang mga tainga, hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam, mga paay, mayroon din, ngunit hindi may hakbang, di wala ring naririnig kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na kanilang ginawa. So, katulad din po yung katanungan kanina, ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa idol maker at idol worshipper? Ang sagot po ay verse 8, ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Inutil ang tawag dito, mga kapatid. Gusto ba niyong matawagan na inutil? No? Yung tawag doon, yung walang pakinabang, no? Ano, sa totoo lang, ang Diyos dapat nagliligtas sa tao. Pero bakit kaya yung mga sumasamba diyan, yung mga gumagawa niyan, pag panahon ng bagyo, may baha, no? May lindol, ang inililigtas po nila yung kanilang Diyos. Bakit? Kasi hindi naman sila makatakbo eh. Hindi sila makalakad papalayo doon sa sa sunog o sa baha. Sila pa ang iniligtas ng tao. Samantalang ang Diyos ng Biblia ang nagliligtas sa tao. So alin doon ang tunay na Diyos? Yung Diyos ng Biblia, ang Diyos na nasa langit, mga kapatid. Ito ngayon, bakit kaya hindi nalalaman ng maraming mga tao, mga Pilipino, na may utos ang Diyos? Sa 10 utos ng Diyos, nandoon yung kautusan na patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit kaya? Okay, bigay ko muna sa inyo yung 10 utos ng Diyos.
Galing sa Bible, Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Verse 1 to 17. Ito yung kumpleto. Ito yung talagang origin ng Ten Commandments na nasa Bible. Number 1. So, verse 1. And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Sa Catholic version, ganun din, tama naman. I am the Lord your God. You shall not have any other gods besides me. You shall have no other gods before me. Tama yun. Parehong pareho yung first commandment. Okay, pagdating po sa second commandment. Sa second commandment ng Bible, sa Exodus 20 verse 4, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Sa verse 5, you shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Alam nyo ba mga kapatid, ang equivalent ng pagsamba sa Diyos-Diyosan o idol worship ay hatred. Hatred of God. May party line tayo. Hate of God or hatred of God. Yun ang katumbas ng idol worship o idolatry sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos. Kaya yung mga sumasamba sa rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, galit sa Diyos na tunay. Yun ang katumbas po nun, mga kapatid. Verse 6, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandments. Okay, pagdating po sa Catholic version ng Ten Commandments, ang nakalagay po doon, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Nasaan na po? Yung galing sa Bible, you shall not make for yourself any carved image, you shall not bow down to them. Nasaan na po yun? Hello? Inalis. Tinanggal po, mga kapatid. Ha? Tignan niyo po yung second commandment ng RCC, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ito po yung third commandment sa Bible. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Verse 7 yan. Yan ang third commandment na nasa Bible. Pero pagdating sa Ten Commandments ng RCC, ang number 2 nila ay nawala, yung number 3 ang napunta sa number 2. Tingnan nyo? Kaya doon pa lamang sila magkakapareho pagdating sa third commandment ng Bible. Yun naman ang second commandment sa RCC. RCC, Roman Catholic Church. No? Okay, kung papansinin niyo mga kapatid, ito na yung mga iba pa. Yung commandment number 4, remember the Sabbath to keep it holy. Pareho lang po sila sa RCC, meron din silang remember to keep holy the Sabbath day, pero yun ay number 3. Sa Bible, number 4 yun. Number 5, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Number 5 po ito. Pero pagdating po sa RCC, number 4 pa lang po yun, naiiwan na, di ba? Honor your father and mother, number 4 sa RCC. Number 5, sa kanila, you shall not kill. Sa Bible version, number 6 na po yung you shall not murder or you shall not kill.
Commandment number 7, you shall not commit adultery. Sa kanila po, sa RCC, number 6 pa lang yon, you shall not commit adultery. Pagdating po sa Bible, ang commandment number 7 o number 8, you shall not steal, huwag kang magnanakaw. Pagdating po sa RCC, pang-7 pa lang po yon, you shall not steal. Tapos number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Sa RCC, yung number 9 ay number 8 pa lang sa RCC. You shall not bear false witness against your neighbor. Okay, mayroong isang natitira mga kapatid doon sa original na 10 commandments sa Bible. Verse 17, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is in your neighbor. Kung ito yung number 10, sigurado, dahil kulang nga ng isa, yung sa RCC, number 9 sa kanila yan. Tingnan nyo po ha. Ang number 9, sa RCC, you shall not covet your neighbor's wife. Tingnan niyo po ha. Doon lang. Natapos. Samantala, doon sa original, sa Bible, you shall not covet your neighbor's wife, you shall not covet your neighbor's house or goods. Iisang commandment lang yon, number 10 yon. Tingnan yung ginawa ng RCC. In-split nila yung number 10 para nga naman mapuno yung 10 commandments nila. Diba? Tinanggal yung second. Umusog, diba? Nag-usugan ngayon. Yung number 9 and number 10 ng RCC, ito ay number 10 lamang sa original. Yung you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, magkasama yon sa 10th commandment. Pero sa RCC, in-split yon, naging number 9 yung you shall not covet your neighbor's wife, naging number 10 naman yung you shall not covet anything that belongs to your neighbor. Okay, ano ang kasalanan ng RCC dito? Tinanggal yung commandment tungkol sa pagbabawal sa pagsamba ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyos. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo ito matutuklasan. Hindi mo ito mapapansin, mga kapatid. Katulad ko, galing ako sa RCC. Kumakanta pa ako sa choir ni dating Cardinal Sin. Ha? Noon, hindi ko alam na iba pala yung Diyos na tinatawag ko noon. Yung tinatawag kong Diyos noon ay mga rebulto lang, mga Diyos-Diyosan. Pero alam nyo, nagsisimba ako kahit walang misa. Kinakausap ko yung mga rebulto na nasa loob ng simbahan. Kinakausap ko rin. Galing sa puso ko, sincere ako. I was sincere, but I was sincerely mistaken. So merong ganun eh. Sincero, pero sincero din yung kanyang pagkakamali. Kaya hindi ibig sabihin, pag sincere ka, tama ka na. Ang tama ay yung nakakaalam ng nakasulat sa Bible, mga kapatid. Kaya nung ako po'y na-born again, ito po nung kasi taga Mandaluyong po ako no? Nung bagong born again ako, nagdala ako ng Bible sa simbahan. Umupo pa ako doon sa harapan ng pare. Habang nagsasalita yung pare doon, nagbubuklat din ako ng Bible. Yung pare, parang masama tingin sa akin eh. Parang hindi siya mapakali na merong isang nagsisimba na may dalang Bible sa harapan pa niya. Sa St. Francis ito eh, doon sa parte pa rin ng Mandaluyong yun. No? Kaya sabi ko, parang hindi yata dito ako nababagay. Ngayon nagdasal ako, sabi ko, Lord, dalin mo nga po ako, Lord, kung saan mayroong mga nagbabasa ng Bible, yung mga talagang nag-aaral ng Bible, no?
Kaya yun po, napunta po ako doon sa isang house church na katulad nito doon sa Mandaluyong. No? Doon po ako nagsimula na mag-fellowship. Ma-enjoy ko talaga yung fellowship. Samantalang pinagpalit ko yung malaking simbahan namin. Yung magandang pinupuntahan kong chapel doon sa Villa San Miguel, sa Mandaluyong, tsaka doon sa St. Francis. No? Pinagpalit ko yun sa ganitong klase ng simbahan. House church lang. Pero ako po ay masayang-masaya sapagkat unti-unti natutuklasan ko ang katotohanan na nakalagay sa Biblia na itinago ng mga pare. Hindi tinuturo ng mga pare yun. Now, itong nakaraang January 9, mga kapatid. Okay, let's be honest. Marami talagang mga sympathizer, supporter, ano ba tawag dito, yung mga nagpapanata, no? And you will notice there's a new generation of supporter or sympathizer, yung Black Nazarene. Dati mga matatanda lang yan eh. Pero makikita nyo ngayon, pati mga kabataan ay ano na rin, nagpapanata na rin. Kasama na rin sila doon sa more than 2 million na mga Pilipino na nagprosesyon. From Quirino Grandstand hanggang doon sa Quiapo Church, di ba? Makita nyo naman sa balita yun, mga kapatid. Now, lahat naman yun ay tumatawag ng Panginoon, di ba? Pero, sinong Panginoon yung tinatawag po nung more than 2 million na yun? Ang Panginoon ba na nasa Bible? Ang Panginoon ba na nasa langit? O yung Panginoon na kanilang ipinaparada? Yung pinoprosesyon? Isang idol. Isang Diyos-Diyosan yung kanilang tinatawag na Panginoon. Mga kapatid, bigyan ko lang po kayo ng konting background tungkol doon sa Black Nazarene. The Black Nazarene is a life-size, dark-colored statue of Jesus Christ that was brought to Manila, Philippines from Mexico on May 31, 1606. Sabihin, 1606 pa yun yung rebulto na yun. Galing saan? Mexico. Na? Bakit siya nangitim? Ang nagdala rito, mga kapatid, the first group of Augustinian Recollect Friars. Mga pari ito ng Augustinian Recollect group o order na galing sa Espanya. So, kinuha nila yung Black Nazarene sa Mexico, dinala nila sa Pilipinas noong May 31, 1606. The image was charred black in a fire that broke out on the ship during its trip to Manila from Mexico. Nasunugan pala yung barko na sinasakyan nung Black Nazarene na ito. Kaya naging black. Palagay ko nung una yan, Nazarene lang yan. Nung nasunog na, ginawa na nilang Black Nazarene para nga naman babagay doon sa itsura niya. Now, hindi lang ito, mga kapatid, yung sinasamba natin dati. O ako, sinasamba ko noon. Marami pa, kahit mga si Mama Mary, yung mga santo. Ngayon, nakita ko sa pag-aaral, mga kapatid, merong isang pari po na binulgar niya yung mga sikretong doktrina na gawa po ng Vatican, yung Catholic sa Vatican. At ito po yung kanyang expose noong AD 375. Tagal na. AD 375 nagsimula ang pagsamba sa mga santo-santa. The worship of saints began 375. Nung AD 432, the worship of Mary began to develop.
Nagsimula rin na si Mary ay sambahin noong AD 432. Noong AD 786, worshiping images and relics also began. Ito na ngayon. Noong palang 786 AD, nagsimula ng sambahin yung mga imahe, yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan. Yun ay ayon sa doktrina ng Vatican. No wonder, talagang hindi mo na maaalis sa kultura ng mga Pilipino yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yan ay naging doktrina. No? Kaya sino may kasalanan? Bakit hindi alam ng tao ang totoo? Bakit ito ang itinuturo sa mga relihiyoso, mga Pilipino? May kasalanan siyempre mga pare. Alam nila ito yung totoo pero itinago nila yung totoo, mga kapatid. So bakit maraming Pilipino ang tumatangkilik sa mga tradisyong may kinalaman sa idol worship? Yun nga yung sagot. O ito po yung isa pang sagot. Noong AD 1545, ang tradisyon ay binigyan ng Vatican ng equal authority with the Bible na nangangahulugang may kapangyarihan ang pagsasagawa o pagtangkilik sa mga sari-saring tradisyon o piyesta na nagpupugay sa iba't ibang patron. Nagsimula noong AD 1545. Ang ibig sabihin niyan, tradition was given equal authority with the Bible. Kaya ang paniniwala ngayon ng mga kababayan po natin na sumusunod sa mga tradisyon na ganyan, pareho lang daw yung ginagawa ng tradisyon at yung Bible. Yung sinasabi sa Bible, yung itinuturo sa Bible, pareho lang daw doon sa mga tradisyon o piyesta. So paano ngayon magbabago ang mga tao, ang mga Pilipino kung ang alam nila, pareho lang yung authority ng Bible at nung kanilang mga tradisyon? Diba? So, yun ay malaking pananagutan ng simbahan na yan, lalo na yung mga nagtuturo dyan. Ngayon, ang curse ng Diyos sa mga sumasamba, ang sabi doon sa commandment number 2, God's curse is upon the parents' children to the third and fourth generation of those who practice idolatry. Nakalagay po sa Exodus 20 verse 5. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and fourth generations of those who hate me. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay namumuhi sa Diyos, napupuot sa Diyos, at ang parusa hanggang fourth generation ng mga anak. Kunwari ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung anak mo, magkakaanak pa. Hanggang sa anak ng anak mo, hanggang sa fourth generation, yung sumpa ng Diyos. Ikaw na naunang sumamba sa Diyos-Diyosan, namatay ka na. Halimbawa, wala ka na. Pero yung sumpa hanggang doon sa iyong anak at apo at anak ng iyong apo. Hanggang fourth generation. Grabe, kaya pala ang Pilipinas, napakaraming pinagdaanan mga sumpa. Dahil 400 years tayo na naging alipin o naging na-influensyan tayo ng mga Kastila, di ba? Kastila po ang talagang nagdala ng idolatry, practice of idolatry sa Pilipinas. Na hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin ito mapapahinto kasi ito talaga yung itinuturo din ng mga simbahan, no? Simbahan ng RCC. Now, brothers and sisters, ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyos?
Sinulat po ni San Pablo na dating Saul sa unang Korinto 6:9 hanggang 10. First, unang Korinto 6:9, magandang balita Biblia with the Authoric Canon. Catholic Bible pa rin po ito. Verse 9, hindi ba niyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, mga bakla, tomboy ang tinutukoy dyan. Verse 10, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nagdaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po na itinuro sa atin sa Bible, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi po papasok sa langit. Isa dyan yung sumasamba sa Diyos-Diyos. Ngayon, ito po ang masamang balita. Merong bagong bersyon ng idolatry na hindi aktwal na pagsamba sa mga rebulto o Diyos-Diyosan o mga imahin o larawan. Merong isang bagong idolatry na guilty ang maraming tao. Ano po itong bagong klase ng idolatry? Mababasa natin ito sa Efesos 5:5. Ephesians 5:5. Alam niyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman, ano sa English yan? Covetousness. Greed. Yung pagkagahaman, yung pagkasakim, mga kapatid, ito ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kahit hindi ka sumasamba ng aktwal sa mga rebulto, pero ikaw ay taong sakim, ikaw ay taong gahaman, saan kagahaman o saan kasakim? Kadalasan ay sa pera o kayamanan. Maraming tao gahaman sa salapi, gahaman sa pera. Yung mga gusto nila, sarilinin lang nila yung kanilang pera, magpaparami ng pera, ano? Pero hindi naman ibinibigay sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na nangangailangan. Yun po ay kasakiman, mga kapatid. Now, mga kapatid, sana po mabigyan tayo ng warning tungkol po sa kasakiman. Dahil katumbas pala ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, hindi lang pera ang pwedeng kasakiman ng tao. Kapangyarihan din. Authority. Sa kahit saan, sa gobyerno, sa mga kumpanya, sa mga pinapasukang trabaho, basta mayroong kasakiman, katulad din yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, kung tayo po ay pahaharapin sa Diyos, no? Kanino kaya titira ang Diyos? Sa mga rebulto o sa tao? Kung ang tunay na Diyos ayaw niya sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, saan siya pwedeng tumira? Yung kanyang espiritu. Saan pwedeng manahan ng kanyang espiritu? Sa palagay nyo? Okay, tignan natin sa Bible. Unang Korinto 3:16 at 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Verse 17. Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tignan nyo sa ibang talata, mga kapatid. 2 Corinthians 6:18. Ang tinutukoy dito. O di kaya'y templo ng Diyos
sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Verse 17, kaya't lumayo kayo sa kanila. Ibig sabihin yung mga Diyos-Diyosan. Humiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, iwasan nyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. Dito po sa talatang 16, yung tinutukoy dito, na templo ng mga Diyos-Diyosan, yung mga idol yun, yung mga rebulto yun, no? Dapat maintindihan natin, hindi espiritu ng Diyos ang pumapasok doon sa mga rebulto na yan. Kasi hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Papasok ang Diyos sa tao sapagkat dinisenyo ng Diyos ang tao na maging templo niya. Kaya nga mga kapatid, mali yung ating paniniwala na yung mga simbahan ay bahay ng Diyos. Yun na, sa ating kinagisnan, di ba? Pero sa Bible, tao ang bahay ng Diyos. Katawan ng tao ang templo ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, sa Europa, ang daming magagandang simbahan doon, mga katedral. Anong nangyari ngayon sa mga katedral na magaganda? Museum na lang. Wala nang nagsisimba talaga, no? Sa ganda ng arkitektura ng mga katedral na yan, wala na pong tao, pinapasyalan na lang ng tao yan. Naging museum, no? So nandun kaya ang Diyos? Ha? Wala, kasi ang Diyos sa tao siya papasok sapagkat dinisenyo ng Diyos ang katawan natin bilang kanyang tahanan o kanyang templo. So ito po ang ating mensahe, mga kapatid, sa araw na ito. Ano po ang dapat natin gagawin? Kung tayo man po ay dati na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, at hanggang sa ngayon ay maaaring meron pa tayong pagtitiwala sa mga ganyang mga bagay, putulin na po natin yung maling paniniwala, yung maling gawain para hindi po magpatuloy yung sumpa na minana pa natin sa ating mga magulang at minana ng ating mga magulang sa kanilang mga magulang din. Yung mga lolo't lola natin na nagpamana ng maling paniniwala tungkol sa ganyan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, putulin na po natin sa ating henerasyon ngayon para hindi na ito bumaba sa susunod na lahi po natin. Para yung sumpa ng ating mga magulang sa pagsamba sa Diyos-Diyosan mapuputol sa ating henerasyon. Hindi na yan tutuloy sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kawawa naman sila, mga kapatid. Kung sila po ay naghihirap, may suffering sila, hindi nila alam kung bakit. Hindi nila alam kung bakit sila nagdurusa. Yung pala, may minana pala silang sumpa sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lolo't lola na hindi nila nalalaman. Kaya sa atin po ngayong henerasyon, dapat putulin po natin ito. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating maling paniniwala na pagsamba sa Diyos-Diyosan at papasukin natin sa ating buhay, sa ating puso, ang ating Panginoon sapagkat si Kristo lang ang pwedeng pumutol ng lahat ng sumpa ng ating mga ninuno. The blood of Jesus Christ that was shed on the cross has the power to cut off the sin, to cut off the curse of sin of idolatry. Walang ibang paraan para maputol po yung curse na yan ng idolatry, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So kailangan natin tanggapin, papasukin ng Panginoon sa ating buhay para tayo po ay mapalaya.